Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Biyernes sa ikalawang linggo ng Adbyento, ikalabing-tatlo ng buwan, Biyernes. Kapag ito yung maririnig natin, ano yung unang pumapasok sa isip natin? Ikalabing-tatlo ng buwan, araw ng Biyernes. Di ba naririnig na natin yung sinasabing Friday the 13th? At merong mga sinasabi noon na kapag Friday the 13th, mag-iingat. Kasi hindi maganda ang numero, tumama pa sa araw ng Biyernes. Pero alam din po ba natin na ang numero na ito ay ginamit ng ating mahal na Birhen sa kanyang pagpapakita doon sa Fatima. Kailan ba siya nagsimulang magpakita doon sa Fatima? Noong 1917. Di ba? Ikalabing-tatlo ng Mayo. At nagpatuloy siya sa kanyang pagpapakita buwan-buwan, ikalabing-tatlo ng bawat buwan, hanggang sa huli, Oktubre. Dito malinaw na sinasabi ng ating inang si Maria, walang nilikha ang Diyos na hindi maganda. Lahat ng kanyang nilikha ay mabuti at maganda. Kaya kahit na tumapat pa man ng Biyernes, ang ikalabing-tatlo, hindi totoo na iyan ay nakakatakot, hindi totoo na dapat mag-isip tayo ng kung ano-anong pag-iingat dahil hindi maganda o malas ang araw na ito. Para sa ating inang si Maria, kung magiging masunurin lamang tayo sa Diyos, walang malas, walang pangit, walang hindi maganda. Amen po ba? Di ba yan din ang narinig natin mula sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias? Sabi niya, gusto mo bang maging maunlad sa iyong buhay? Gusto mo ba na maging maganda ang buhay mo? Oo naman. Sino ba naman dito sa atin ang magsasabi, ayoko na, bahala na. Kung hindi magaganda ang nangyayari sa buhay ko ngayon, aantayin ko na lang na ako'y mamatay. Bahala na. May ganun ba? Minsan oo, yung mga kapatid na halos talagang walang-wala ng kapag-apag-asa sa buhay, na para bang para sa kanila, kung ano ang dumating, kung ano ang dyan, yun na yun. Kung mamatay, edi mamatay. Kung magkasakit, edi magkasakit. Kung walang makain, edi magtiis. Napakahirap kapag totally mawawalan tayo ng pag-asa. Kaya nga ang pinapaalaala ni Propeta Isaias, kung talagang gusto nating maging maganda ang ating buhay, kung gusto nating umunlad sa ating pamumuhay, sundin natin ang mga utos ng Diyos. Sundin natin ang kung ano ang inaasahan sa atin ng Diyos. At sa ganoong paraan, ang pagpapala ng Diyos ay dadaloy sa atin na parang ilog na di natutuyo ang agos. Ang tagumpay mo ay magiging sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo ay magiging sindami ng buhangin sa dagat at titiyakin ng Diyos na hindi ka mapapahamak. Yan yung sinasabi ni Propeta Isaias sa unang pagbasa. Kung talagang gusto natin
na maging maunlad sa ating buhay. Kapag magiging masunurin tayo sa Diyos, kapag ang kanyang mga utos ay ating susundin, makakasiguro tayo ng magandang buhay. At sa kabaliktaran, kung hindi natin susundin ang kanyang mga utos at magpapabaya tayo sa ating sarili, sa ating buhay, ano ang aasahan natin? Di ba kapahamakan at kamatayan? Kaya ito ang napakagandang paalaala sa atin ni Propeta Isaias, at hingin natin sa Diyos ang biyaya na tayong lahat nawa ay maging masunurin sa kanyang utos, magsikap na gawin ang kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. Amen.